Ang sampal ng mga piraso ng papel na pera sa kanyang pisngi ang unang gumising kay Roxanne sa bangungot. Mas malamig pa sa buhos ng ulan sa labas. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Kasabay nito ang matalim na boses ng kanyang biyenan, si Doña Matilda. Pera. Yan lang naman ang habol mo sa pamilya namin, hindi ba? Sige, kunin mo. Kunin mo lahat. Sigaw nito at isa pang maliit na bikis ng pera ang ibinato sa kanyang paanan, kumakalat sa basang sahig ng entrada. Nanginginig ang buong katawan ni Roxanne, hindi dahil sa lamig ng gabing iyon, kundi dahil sa matinding kahihiyan at sakit. Sa likod ni Doña Matilda, nakatayo ang kanyang asawa, si Javier, na parang isang estatwang walang buhay, nakayuko. Iniiwasan ng kanyang mga mata. Javier! Halos pabulong na tawag niya. Pakiusap. Anong nangyayari? Pero walang sagot. Tanging ang dagundong lang ng kulog ang sumasagot sa kanyang tanong. Huwag mo nang tawagin ang pangalan ng anak ko. Babae ka. Muling sigaw ni Doña Matilda. Tapos na ang pagpapanggap mo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba maloloko mo kami habang buhay? Hindi maintindihan ni Roxanne. Anong pagpapanggap? Anong panloloko? Ang tanging ginawa niya sa loob ng 3 taon ay mahalin si Javier at pagsilbihan ng pamilya nito. Tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta, ang lahat ng masasakit na salita. Sa pag-asang balang araw ay matatanggap din siya. Ngunit ang gabing iyon ang sumira sa lahat ng pag-asang iyon. Ma'am, pakiusap po. Nagsusumamong sabi ni Roxanne, lumuluha. Kung may nagawa po akong mali, pag-usapan po natin. Huwag naman po ganito. Humalakhak si Doña Matilda, isang halakhak na puno ng pangungutya. Pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Kasabay ng utos nito ay ang paglapit ng 2 kasambahay. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Nagsimula siyang magpumiglas, hindi dahil sa ayaw niyang umalis, kundi dahil sa isang silid sa itaas, mahimbing na natutulog ang kanyang mundo, ang kanyang buhay, ang kanyang anak, si Joshua. Sandali, ang anak ko, si Joshua. Hindi ako aalis nang hindi ko siya kasama. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng papalapit na sindak. Ngumisi si Doña Matilda. Ang apo ko? Mananatili siya rito, sa lugar kung saan siya nararapat. Isang Flores, hindi siya sasama sa isang pulubing katulad mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Roxanne. Ang mga salitang yon ay mas matalas pa sa kutsilyo, tumagos at sinira ang kanyang puso. Hindi, karapatan ko siya, anak ko siya. Kunin niyo na ang bata. Malamig na utos ni Doña Matilda sa isa pang kasambahay na kanina pa nag-aabang sa may hagdanan. Isang sigaw na hindi niya alam na kaya niyang gawin ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng isang inang inaagawan ng anak. Nagpumiglas siya ng buong lakas, ngunit mas malakas ang 2 kasambahay na humahawak sa kanya. Javier, maawa ka. Huwag mong hayaan ito. Anak natin si Joshua. Javier. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Javier. Sa isang saglit, nakita ni Roxanne ang sakit sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ng kanyang ina, mabilis itong yumuko muli. Isang duwag. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay isang duwag. Maya-maya pa'y bumaba na ang isa pang kasambahay, buhat-buhat ang natutulog na katawan ni Joshua. Nakabalot ito sa kumot na paborito nito. Ang amoy gatas ng kanyang anak ay tila umaabot pa sa kanya. Joshua, anak. Humahagulgol na sabi ni Roxanne. Sinubukan niyang abutin ang kanyang anak, ngunit itinulak lang siya palayo. Dinala siya ng mga kasambahay palabas ng pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na yumakap sa kanyang katawan. Tinapon sa tabi niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga luma niyang damit. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin.
Mula ngayon, hindi ka na parte ng pamilyang ito. Patay ka na para sa amin. Iyon ang mga huling salita ni Doña Matilda bago marinig ni Roxanne ang malakas na kalabog ng dambuhalang pintong kahoy. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, nilalamig, wasak na wasak. Sumubsob siya sa semento. Ang kanyang mga kamao ay walang tigil na dumadagok dito. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng pagpatak ng ulan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga hanggang sa wala nang matira. Ang kanyang anak. Kinuha nila ang kanyang anak. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya kayang huminga. Tumingala siya sa malaking mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay nagsimula nang mamatay, isa-isa, na parang mga bituing nawawalan ng ningning. Ang init ng kanyang mga luha ay napalitan ng panlalamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang ingay ng paligid ay unti-unting humina. Ang larawan ng natutulog na mukha ni Joshua ang huling nakita ng kanyang isipan. At bago pa man tumama ang kanyang mukha sa basang semento, ang kadiliman na ang tuluyang yumakap sa kanya. Ang amoy ng kapeng barako at mainit na pandesal ang unang gumising sa diwa ni Roxanne. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napakabigat ng kanyang mga talukap at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit. Hindi ito ang kanyang silid. Ang kisame ay yari sa yero, hindi sa magarbong plaster na may chandelier. Ang hinihigaan niya ay isang simpleng papag, hindi ang malambot na king-size bed na kinasanayan niya. Ngunit sa kabila ng kasimplihan, may init at kapanatagan sa paligid. Isang pamilyar na mukha ang sumilip sa may pintuan. Isang babaeng may edad na may mga guhit na ng kabaitan sa mukha. "Gising ka na pala, Ija," malumanay na sabi nito. "Ako ito, si Aling Nena. Dito ka na sa amin dumaan kagabi. Natagpuan ka ng anak kong si Totoy sa labas ng kalsada, walang malay." Si Aling Nena, ang dating kapitbahay nila bago pa man siya ikasal kay Javier. Unti-unting nagbalik ang lahat ng alaala mula sa nakaraang gabi. Ang mga sigaw, ang pera, ang ulan, ang pagsara ng gate. Si Joshua. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang bibig. Mabilis na lumapit si Aling Nena at hinagod ang kanyang likod. "Shhh! Tahan na, Ija. Tahan na. Magiging maayos din ang lahat." Pero paano? Paano magiging maayos ang lahat kung wala na sa kanya ang kanyang anak? Ang kanyang dahilan para mabuhay? Pagkatapos ng ilang sandali, pinilit ni Roxanne na bumangon. Nakita niya sa isang sulok ang maliit na bag na itinapon sa kanya. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Iyon na lang ang pag-aari niya sa mundo. Nilapitan niya ito at binuksan. Nandoon ang ilang luma niyang bestida, mga damit na isinuot niya bago pa man siya naging asawa ni Javier. Sa ilalim ng mga damit, may isang bagay na matigas. Kinuha niya ito. Ang luma niyang baul na aluminyo. Ito ang baunan niya noong elementarya pa siya. Regalo ng kanyang yumaong ina-inahan, si Nanay Elena. Kupas na ang kulay. May mga yupi na sa gilid. Ngunit ito ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na walang kapalit. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang si Nanay Elena na rin ang kanyang kayakap. Habang hinahaplos niya ang takip nito, naramdaman niyang tila may umaalog sa loob. Imposible. Matagal na itong walang laman. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bumungad sa kanya ang isang lumang plastic envelope na nakatupi. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya matandaang naglagay siya nito sa loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope at binuksan. Sa loob ay may ilang mga nakatuping papel. Ang una niyang nakita ay isang luma at naninilaw ng birth certificate. Binasa niya ang mga nakasulat. Pangalan, Victoria Reyes, hindi Roxanne, Victoria.
Napailing siya. Baka nagkamali lang siya ng basa, ngunit malinaw na malinaw ang pagkakasulat. Victoria Reyes. Sino si Victoria? Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang mga sumunod na salita ang halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. Pangalan ng ama, hindi kilala pangalan ng ina. Isabella Reyes. Pangalan ng lolo, maternal. Emilio Reyes, Don Emilio Reyes. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Hindi siya maaring magkamali. Ang pangalang yon ay pamilyar sa lahat. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Paanong ang pangalan nito ay nasa isang dokumento na nasa pag-iingat niya? Sa ilalim ng birth certificate ay may isa pang papel, isang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ni Nanay Elena, ngunit tila hindi ito natapos. Mahal kong Roxanne, panimula nito. Anak, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Matagal kong itinago ang katotohanan dahil sa takot. Hindi dahil sa ayaw kong malaman mo, kundi dahil gusto kitang protektahan. Ang tunay mong pangalan ay Victoria. Isa kang Reyes. Noong sanggol ka pa lang, ipinagkatiwala ka sa akin ng iyong ina, si Isabella, bago siya pumanaw. Ang bilin niya ay hanapin ko ang iyong lolo, si Don Emilio. Sinubukan ko, anak. Maniwala ka. Sinubukan ko. Ngunit may humadlang sa akin, isang makapangyarihang babae. Nalaman niya ang tungkol sa'yo. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung ipagpipilitan kong ibalik ka sa mga Reyes, pareho tayong mapapahamak. Dahil sa takot, itinago kita. Pinalaki kitang parang tunay na anak. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Ang babaeng yon, napakalupit niya. Sinabi niya na doon nagtatapos ang sulat. Putol. Na para bang biglang napatigil sa pagsusulat si Nanay Elena. Isang makapangyarihang babae. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Roxanne. Isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Doña Matilda. Ang mga mapanghusga nitong mata. Ang walang katapusang galit nito sa kanya mula pa noong una. Hindi kaya alam na niya, noon pa man? Kaya ba ganoon na lang ang pagkamuhi niya sa kanya? Nanginginig niyang binalik ang mga papel sa envelope. Ngunit may isa pang bagay na nahulog mula rito. Isang maliit at lumang calling card. Adrian Cruz, attorney at Law Cruz and Associates Law Firm. Napatingin si Roxanne sa pangalan. Isang abogado. Marahil ay ito ang abogadong nilapitan ni Nanay Elena noon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kaninang pait at sakit ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming hindi niya pa naramdaman dati. Isang nag-aapoy na galit, isang determinasyon na hindi matitinag. Hindi na siya si Roxanne, ang kawawang asawang pinalayas. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na takip ng baul na aluminyo. Ang nakita niya ay isang babaeng inagawan ng lahat. Ngunit isang babaeng ngayon ay may hawak na katotohanan. Hinawakan niya ng mahigpit ang calling card. Kinuha nila ang kanyang anak. Sinira nila ang kanyang buhay. Ngayon, oras na para bawiin ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng isang bagong tuklas na lakas. Busy si Adrian Cruz sa pag-aaral ng mga dokumento sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk nang kumatok ang kanyang sekretarya. Sir, meron po kayong kliyente. Wala po siyang appointment, pero nagpupumilit po siyang makausap kayo. Sabi ni Jessica, bahagyang nakasilip sa pinto. Kumunot ang noo ni Adrian. Did she state her purpose? Alam mo namang ayokong nag-aaksaya ng oras. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Isang bagay na nakasanayan na ng lahat sa Cruz and Associates. Sinabi niya po, sir, na tungkol daw po ito kay Don Emilio Reyes. Natigilan si Adrian. Ang pangalan ni Don Emilio ay hindi basta-basta binabanggit. Itinaas niya ang kanyang tingin
mula sa mga papel. Papasukin mo siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang babae. Mukha itong pagod at balisa. Ngunit mayroong determinasyon sa kanyang mga mata na agad napansin ni Adrian. Simple lang ang kanyang suot. Isang lumang bestida na tila ilang beses nang nalabhan. Umupo ito sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa. "Good morning. I'm Adrian Cruz. How can I help you?" Sabi niya sa formal na tono. Pinapanatili ang kanyang profesional na distansya. "Ako po si Roxanne Flores." Panimula ng babae. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pinalayas po ako ng asawa ko at ng biyenan ko. At kinuha po nila ang anak ko." Napabuntong hininga sa isip si Adrian. Isa na namang domestic dispute. Ito ang mga kasong pinakaayaw niyang hawakan. Masyadong magulo, masyadong emosyonal. Mrs. Flores, marami pong mahuhusay na abogado na humahawak sa mga kasong pampamilya. Unfortunately, that's not my field of expertise. My firm specializes in corporate and criminal law. Magalang ngunit matatag niyang paliwanag, handa nang tapusin ang usapan. "Pero may kinalaman po ito sa pamilya Reyes." Mabilis na sabi ni Roxanne na para bang alam niyang aayaw na ang kausap. Muli, ang pangalang iyon. Tinitigan niya ng mabuti ang babae. "Anong koneksyon mo sa mga Reyes?" Hindi sumagot si Roxanne. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang plastic envelope at inilapag ito sa mesa. Kinuha ni Adrian ang mga dokumento sa loob. Ang una niyang nakita ay ang birth certificate. Binasa niya ang pangalan, Victoria Reyes. Tiningnan niya ang babae. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa papel. Nakasulat doon ang pangalan ng lolo, Emilio Reyes. Naramdaman niya ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ay isang panloloko? Isang scam? Pagkatapos ay binasa niya ang hindi tapos na liham. Habang binabasa niya ang tungkol sa isang makapangyarihang babae na nagbanta sa ina-inahan ni Roxanne, nagsimulang magbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding interes. "Sino ang biyenan mo?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. "Si Doña Matilda Flores po. Asawa ni Don Ricardo Flores ng Flores Land Corporation." Tumango si Adrian. Flores. Isang pangalang kilala rin sa alta sosyedad, bagamat hindi kasinlaki ng mga Reyes, magkakakilala ang mga pamilyang ito. Kung totoo ang sinasabi ng liham, posibleng si Doña Matilda nga ang tinutukoy rito. Biglang may naalala si Adrian. Isang kaso, 5 taon na ang nakalipas. Isang batang ina na inaakusahan ng pagnanakaw ng kanyang amo. Pinilit siyang paaminin sa kasalanang hindi niya ginawa. Masyado pa siyang bata noon, isang bagitong abogado. Ginawa niya ang lahat, pero natalo siya sa kaso. Ang pera at impluwensya ang nanalo. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan na lang niyang nagpakamatay ang kliyente niya sa kulungan. Ang mukha ng babaeng iyon ay biglang nag-flashback sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong puno ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang multo ng kanyang nakaraan. Ang kabiguan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may mangyaring ganoon ulit. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Roxanne o Victoria. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong determinasyon at desperasyon na nakita niya sa kliyente niya noon. Ngunit may pagkakaiba. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi lang biktima. May hawak siyang sandata. Isang napakalakas na sandata. Ang kanyang pagkatao. Ibinaba ni Adrian ang mga papel at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kaninang malamig at walang interes na abogado ay nawala na. Ang pumalit ay isang mangangaso na nakaamoy ng dugo. Isang mandirigma na nakakita ng laban na karapat-dapat paglaanan ng kanyang lakas. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay matalas at nakatutok. "Miss Reyes,
sabi niya. Sadyang ginagamit ang tunay nitong apelyido sa unang pagkakataon. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng babae nang marinig iyon. Hindi ito magiging madali. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng sayo? Nakita ni Adrian ang pagbabago sa mga mata ng kaharap. Ang bakas ng takot ay dahan-dahang napalitan ng apoy. Isang apoy na nagsasabing handa itong sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Tumango si Roxanne. Walang pag-aalinlangan. Handa na po ako. Ngumiti si Adrian sa unang pagkakataon. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matalim na ngiti. Good. Then, let's begin. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang isang panaginip para kay Roxanne. Sa ilalim ng gabay ni Adrian, ang mundo niya ay biglang lumawak. Ang maliit na apartment ni Aling Nena ay naging pansamantala niyang kanlungan sa gabi. Ngunit sa umaga, ang opisina ni Adrian ang nagiging training ground niya. Hindi ka na si Roxanne Flores, sabi sa kanya ni Adrian isang hapon. Habang nakatayo sila sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga pangalan, koneksyon at mga numero. Mula ngayon, ikaw si Victoria Reyes. You need to own it. You need to become her. Ang unang hakbang ay ang pagbabago sa kanyang panlabas na anyo. Dinala siya ni Adrian sa isang mamahaling salon na pag-aari ng isang kaibigan nito. Sa una, nahihiya si Roxanne. Hindi siya sanay sa ganitong karangya. Ngunit habang ginugupitan ng kanyang buhok, inaayusan ng kanyang mukha at binibihisan ng mga eleganteng damit, may unti-unting nagbabago sa loob niya. Nang tumingin siya sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik. Ang babae sa salamin ay may dignidad, may lakas. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matatag na determinasyon. That's her, bulong ni Adrian mula sa kanyang likuran na may bahagyang paghanga sa kanyang boses. That's Victoria. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa pag-aaral. Binigyan siya ni Adrian ng makakapal na folder tungkol sa Reyes Corporation, sa kasaysayan ng pamilya, sa mga negosyo nito. Gabi-gabi, pagkatapos niyang tulungan si Aling Nena sa mga gawaing bahay, umuupo siya sa isang maliit na mesa at nagbabasa hanggang madaling araw. Bawat detalye, bawat pangalan, bawat numero, isinasa ulo niya. Hindi na siya pwedeng maging si Roxanne na walang alam. Kailangan niyang maging si Victoria, ang tagapagmanang matagal nang nawawala. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagpigil sa sarili na isipin si Joshua. Gabi-gabi, niyayakap niya ang isang maliit na unan at iniisip ang kanyang anak. Ang sakit ay nandoon pa rin, parang isang bukas na sugat. Ngunit ginagawa niya itong gasolina para sa kanyang determinasyon. Para sa iyo ito, anak. Babawiin ka ni Mama. Samantala, sa mansyon ng mga Flores, ang buhay ay nagpapatuloy na parang walang nangyari. Ano ang sabi ng abogado mo? Tanong ni Doña Matilda kay Javier habang nag-aalmusal sila sa mahabang lamesa. Sumubo muna ng pagkain si Javier bago sumagot. Tumawag daw si Roxanne. Nagbanta na kukuha raw ng abogado para bawiin si Joshua. Mahinang tumawa si Doña Matilda. Abogado? At saan naman siya kukuha ng pera para doon? Huwag kang mag-alala, anak. Hanggang salita lang ang babaeng yon. Isang linggo lang, babalik yon dito, na umiiyak at nagmamakaawa. Pero Mama, hindi ba't dapat tayong maghanda? Nag-aalangang sabi ni Javier. May kaunting guilt na gumuguhit sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong winawaksi. Maghanda para saan? Tinaasan siya ng kilay ng ina. Javier, pakinggan mo ako. Ang mga taong tulad niya, walang laban sa atin. Pera at kapangyarihan ang nagpapatakbo ng mundo. At nasa atin ang dalawang yon. Ngayon, tapusin mo na ang pagkain mo at pumasok ka na sa opisina. May party tayong pupuntahan mamaya. Tumango na lang si Javier, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Sa opisina ni Adrian, naghahanda na sila para sa pinakamalaking hakbang,
Ang pagharap kay Don Emilio Reyes. Handa ka na ba? Tanong ni Adrian kay Roxanne, o mas tamang sabihin kay Victoria. Nakatayo si Victoria sa harap ng bintana ng opisina. Tanaw ang mga nagtataasang gusali ng Makati. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress, bagay na bagay sa kanyang bagong ayos. Tumango siya ng hindi lumilingon. Ipinanganak akong handa para dito. Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Tumunog ang telepono sa mesa ni Adrian. Sinagot ito ng kanyang sekretarya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. "Sir?" sabi ni Jessica. Ang boses ay puno ng paggalang at kaunting kaba. "Nandito na po si Don Emilio Reyes." Naramdaman ni Victoria ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ito na, ang simula ng lahat. Dahan-dahan siyang lumingon paharap sa pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Handang harapin ang lolo na hindi niya nakilala. At ang kinabukasang matagal nang ipinagkait sa kanya. Si Doña Matilda Flores ay nasa gitna ng kanyang lingguhang afternoon tea kasama ang kanyang mga amiga, ang mga kapwa niya reyna sa alta sosyedad. Ang tawanan ay malakas. Ang tsismisan ay matamis pa sa cheesecake na nasa kanilang harapan. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Ang problema tungkol sa hampas lupang si Roxanne ay isa na lang malayong alaala. "Speaking of marriages, Matilda," sabi ni Senyora Evangeline habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. "Narinig ko ang balita. Finally, malaya na si Javier sa, well, alam mo na." Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Matilda. "It was for the best, Eva. My son deserves someone from our world. Someone with class, hindi isang oportunista." Nagtawanan ang mga babae. Para sa kanila, ito ay isang normal na pangyayari. Isang mayaman na pamilyang nagtatapon ng isang basura na nagkamaling napulot. "May bago ka bang nakita para sa kanya?" tanong ng isa pa. "Of course," sagot ni Doña Matilda habang sumisimsim ng tsaa. "Ang anak na babae ni Congressman De Villa. A perfect match." Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, lumapit ang isa sa mga kasambahay, may dalang tablet. "Ma'am, pasensya na po sa abala. Pinapabigay po ito ng inyong sekretarya. Urgent daw po." Nainis si Doña Matilda sa interrupsyon, ngunit kinuha pa rin niya ang tablet. Ang nakasulat sa screen ay isang headline mula sa isang sikat na business news website. Ang pagbabalik ng nawawalang Reyes. Don Emilio kinumpirma ang pagkakakilanlan ng kanyang apo, si Victoria Reyes. Halos mabitawan ni Doña Matilda ang tablet. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig niyang pinindot ang article. Bumungad sa kanya ang isang litrato. Si Don Emilio Reyes nakangiti na bihirang mangyari. At sa tabi nito, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang babae sa litrato ay si Roxanne, ngunit hindi ito ang Roxanne na kilala niya. Hindi ito ang babaeng nakayuko, laging takot, at madaling paiyakin. Ang babaeng nasa litrato ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng kumpiyansa. Nakasuot ito ng eleganteng damit. Mukha itong makapangyarihan. Mukha itong isang Reyes. "Matilda? Ayos ka lang?" "Para kang nakakita ng multo," puna ni Senyora Evangeline. Hindi siya sumagot. Ang mga boses ng kanyang mga kaibigan ay tila naglaho, napalitan ng isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila bumaba, patungo sa kanyang mga paa. Victoria Reyes! Si Roxanne ay si Victoria Reyes. Ang sikretong matagal na niyang ibinaon. Ang sikretong sinigurado niyang hindi na kailanman mabubunyag. Naalala niya ang isang araw. Maraming taon na ang nakalipas. Isang matandang babae ang pumunta sa kanilang gate, naghahanap ng tulong. Ipinakita nito ang mga dokumento ng isang batang babae. Ang batang yon ay si Roxanne. Ang pangalan sa dokumento
ay Victoria Reyes. Noon pa lang ay may relasyon na si Javier at Roxanne at kinasusuklaman na niya ang babae. Nang makita niya ang mga dokumento, hindi awa ang naramdaman niya, kundi takot. Takot na kung malalaman ng mga Reyes ang tungkol dito, baka pilitin nilang ipakasal si Javier sa isang babastarda kahit pa ito ay may dugong Reyes. Masisira ang kanyang mga plano, kaya tinakot niya ang matandang babae. Ginamit niya ang kanyang pera at impluensya. Pinaniwala niya itong mapapahamak sila kung ipagpapatuloy nito ang paghahanap sa mga Reyes at naging epektibo ito. Ang akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit ngayon, ang multo ng nakaraan ay nagbalik para singilin siya. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang paunang pagkabigla. Galit sa sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Galit kay Roxanne dahil sa katangahan nitong mabuhay. Dali-dali siyang tumayo na ikinagulat ng kanyang mga bisita. Patawad mga amiga, ngunit mayroon akong kailangang asikasuhin. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang pumasok sa kanyang pribadong library at tinawagan si Javier. Nakita mo na ba ang balita? Sigaw niya sa telepono, walang anumang pagbati. Ma? Ang alin? Naguguluhang tanong ni Javier. Tingnan mo ang business news. Ngayon din. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang ungol mula sa kabilang linya. Diyos ko, paano? Paanong nangyari to? Huwag mo akong tanungin ang mga hangal na tanong, Javier. Pasigaw na, sabi ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang babaeng yon, nilinlang niya tayong lahat. Anong gagawin natin, Ma? Anong gagawin natin? Tumayo si Doña Matilda at naglakad-lakad. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanya. Hindi ako papayag. Ako ang unang nakakaalam. Ako dapat ang may kontrol. Mabilis siyang tumawag sa kanyang abogado. Gusto kong mag-file ng restraining order. Sabihin mong unstable ang babae, isang social climber. Gawan mo ng paraan para hindi siya makalapit kay Joshua. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang kaibigan sa media, isang reporter na kilala sa pagsusulat ng mga bayad na artikulo. May trabaho ako para sa'yo. Isang malaking istorya tungkol sa isang babaeng nagpapanggap na tagapagmana. Isang masamang ina. Gusto kong sirain mo siya. Pagkababa niya ng telepono, binuksan niya ang kanyang safety deposit box na nakatago sa likod ng isang painting. Kinuha niya mula sa loob ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Nanay Elena na palihim niyang kinunan noon. Tinitigan niya ito nang may pagkamuhi. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa litrato. Nayuyupi ito. Dapat noon pa kita siniguradong hindi ka na makakapagsalita. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pero huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang sinimulan ko. Dudurugin ko ang apo mo hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Para kay Victoria, ang matamis na tagumpay ng pagkilala sa kanya ng kanyang lolo ay agad na napalitan ng mapait na realidad ng pakikidigma. Ang pangalan ni Doña Matilda ay parang isang makapangyarihang bagyo na kayang manipulahin ang lahat. Naglabasan ng mga artikulo sa mga tabloid at social media. Tinawag siyang gold digger, isang oportunista. May mga source daw na nagsasabing hindi naman talaga siya Reyes, kundi isang sanay na manloloko. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagiging ina. Isang inang iniwan ang anak para sa pera. Iyan ang headline ng isang artikulo na may kasama pang luma niyang litrato kung saan mukha siyang pagod at losyang. Nakatayo si Victoria at Adrian sa loob ng opisina nito, napapaligiran ng mga dyaryo at printout ng mga online articles. Ang bawat salita ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang espiritu. This is her strategy, seryosong sabi ni Adrian habang itinuturo ang isang papel. Character assassination. Gusto niyang isipin ng publiko at ng korte
na isa kang masamang tao, isang hindi karapat-dapat na ina. At ngayon, ginagamit niya ito para suportahan ang petition for a permanent restraining order. Pero kasinungalingan ang lahat ng ito. Halos pasigaw na, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam niya kung gaano ko kamahal si Joshua. Ginagamit niya ang pagmamahal ko laban sa akin. I know. Malumanay na sagot ni Adrian. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi lang professional. May bahid ito ng personal na pag-aalala. And it's a dirty but effective tactic. We need to fight back, Victoria. We need concrete evidence. Ngunit paano? Paano sila lalaban sa isang halimaw na kayang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan? Napaupo si Victoria sa silya, napasabunot sa kanyang buhok. Paano kung manalo siya, Adrian? Paano kung hindi ko na makita si Joshua habang buhay? Ang takot na yon ay mas masahol pa sa anumang sakit. Ang isiping lalaki ang kanyang anak na ang kinikilalang ina ay ang imaheng ipinipintang ngayon ni Doña Matilda sa publiko. Iyon ang tunay na impyerno. Napabuntong hininga si Victoria at napapikit. Ang luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng lakas. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nakarehistro sa screen. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahan na paghinga ang kanyang naririnig. Hello? Sino to? Ulit niya. Ma'am Roxanne? Isang nanginginig na boses ng isang babae ang sumagot. Pamilyar ang boses, ngunit hindi niya agad matukoy kung saan niya ito narinig. Sino po ito? Nag-atubili ang nasa kabilang linya. Ako po si Fe. Manang Fe po. Ang kasambahay sa bahay ng mga Flores. Biglang napaupo ng tuwid si Victoria. Si Manang Fe, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon, isang tahimik na babae na palaging nakayuko, ngunit madalas niyang nahuhuling nakatingin sa kanya na may awa sa mga mata. Manang Fe, bakit po kayo napatawag? Ayos lang po ba kayo? Baka mapahamak po kayo. Ayos lang po ako, ma'am. Mabilis na sagot ni Fe. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Nakatago po ako. Hindi po nila alam na tumatawag ako. Ma'am, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Doña Matilda. Napatingin si Victoria kay Adrian, nanlalaki ang mga mata. Isinenyas niya rito na ilagay ang tawag sa speakerphone. Ano po yun, Manang Fe? Yung mga nangyayari po sa inyo ngayon, yung pagpapalaya sa inyo. Huminga ng malalim si Fe. Hindi po aksidente ang lahat. Alam na niya kung sino ka. Noon pa man. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Victoria. Ang kanyang hinala. Ang kanyang kutob. Kinumpirma ito ng isang tinig mula sa dilim. Paano niyo po nalaman? Nanginginig na tanong ni Victoria. Naalala ko po, ma'am. Maraming taon na po ang nakalipas. Nagsimulang magkwento si Manang Fe. May isang matandang babae na pumunta sa mansyon. Ang nanay-nanayan niyo po. Kausap niya si Doña Matilda sa hardin. Naglilinis po ako, malapit sa bintana noon. Kaya narinig ko po ang lahat. Ang puso ni Victoria ay kumakarera. Sinabi po ng nanay niyo na kailangan niyang mahanap ang mga rays. Ipinakita niya po ang mga papeles niyo. Nakita ko po ang reaksyon ni Donya. Hindi po awa ang nakita ko sa mga mata niya, ma'am. Takot po. At galit. Anong ginawa niya? Tanong ni Adrian, sumali na sa usapan. Tinakot niya po ang nanay niyo, humikbi si Manang Fe. Sinabi niya na kung ipagpipilitan niya, sisirain niya ang buhay ninyong dalawa. Na ilalayo ka niya sa kanya. Binigyan niya ito ng pera para manahimik. Simula noon, hindi na po bumalik ang nanay niyo. Isang malakas na sampal.
Iyon ang naramdaman ni Victoria. Isang sampal mula sa katotohanang mas masakit pa sa sampal ng pera ni Doña Matilda. Hindi lang siya pinalayas dahil sa pagiging mahirap. Itinago siya. Itinago ang kanyang pagkatao. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan na binuo ng kasakiman at takot ng isang babae. Manang Fe, may pruweba po ba kayo? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may urgensya. Wala po akong litrato o recording, sir, malungkot na sagot ni Fe. Pero, mayroon pong isang bagay. Si Donya, mayroon po siyang isang maliit na notebook, isang diary. Itinatago niya po ito sa isang safety deposit box sa kanyang library. Nakita ko po siyang nagsusulat doon pagkatapos niyang kausapin ang nanay niyo noon. Baka nandoon po ang katotohanan. Isang diary, isang posibleng ebidensya. Manang Fe, maraming salamat po. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng isang bagong apoy. Napakalaking tulong po nito. Mag-iingat po kayo, ma'am. Sabi ni Faye bago ibaba ang tawag. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumingin si Victoria kay Adrian. Wala na ang luha sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira na lang ay ang dalisay na galit ng isang anak na ipinaglaban ng kanyang ina at ang determinasyon ng isang ina na lalaban para sa kanyang anak. Kailangan nating makuha ang diary na yon, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing talim ng bakal. Ang impormasyon mula kay Manang Fe ang naging mitya ng isang bagong plano. Ngunit alam ni Adrian na hindi sila pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Ang library ni Doña Matilda ay parang isang kuta. Ang safety deposit box ay tiyak na hindi basta-basta mabubuksan. Kailangan nila ng search warrant at para makakuha nito, kailangan nila ng mas matibay na basehan kaysa sa salita lang ng isang kasambahay. Kailangan nating mapalabas ang daga sa lungga niya. Paliwanag ni Adrian kay Victoria. We need to make her feel threatened. Make her move the diary. At kapag inilabas na niya, doon tayo kikilos. Ang kanilang plano, magpapalabas si Adrian ng impormasyon sa pamamagitan ng isang mapagkakatiwalaang source sa media na mayroon silang surprise witness na magpapatunay sa connection noon pa ni Doña Matilda sa ina-inahan ni Victoria. Hindi nila babanggitin si Manang Fe, ngunit sapat na ito para mataranta ang matanda. Naging epektibo ang kanilang pain. Kinabukasan, lumabas ang blind item sa isang respetadong pahayagan. At gaya ng inaasahan, nagpanik si Doña Matilda. Sa loob ng mansyon, pakiramdam ni Doña Matilda ay unti-unting sumisikip ang mga pader sa paligid niya. Isang surprise witness? Sino? Imposible. Tanging siya at ang yumaong si Elena lang ang nakakaalam. Maliban na lang kung ang kanyang matalas na mga mata ay napunta kay Manang Fe na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang babaeng ito, napakatagal na nitong naninilbihan sa kanila. Isang anino sa bawat sulok ng pamamahay. Isang aninong nakakakita ng lahat. Kinutuban siya. Isang napakalamig na kutob. Kinagabihan, habang wala si Javier, isinagawa ni Doña Matilda ang kanyang sariling bitag. Tiningnan niya ang live feed mula sa hidden CCTV camera na ipinalagay niya sa kanyang library. At doon, nakita niya ang kanyang kinatatakutan. Pumasok si Manang Fe sa library. Hindi ito naglinis. Lumapit ito sa painting kung saan nakatago ang safety deposit box. Hinaplos nito ang pader. Tila tinitingnan kung paano ito mabubuksan. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Doña Matilda. Gotcha. Kinabukasan, bago pa man mag-almusal, isang eskandalo ang sumalubong sa mga kasambahay. Nasaan ang kwintas ko? Ang diamond necklace ko na pamana pa ng aking ina. Sigaw ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na nagtipon ang lahat ng katulong.
kasama na si Manang Fe na namumutla. Pinalagay ko yon sa ibabaw ng drawer ko kagabi at ngayon ay wala na. May isang magnanakaw sa pamamahay na ito. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Maya-maya pa'y pumasok ang 2 security guard. Halughugin ang mga kwarto nila. Lahat. Utos ni Doña Matilda. Pagkaraan ng ilang minuto ng tensyon, lumabas ang isang guard mula sa kwarto ni Manang Fe. Sa kamay nito, hawak ang isang kumikinang na kwintas. Nahanap po namin sa ilalim ng unan niya, ma'am. Lahat ng mata ay napunta kay Manang Fe. Ang matandang babae ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala. Hindi po yan sa akin. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Pinalitan niyo po ako ng bitag. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Matilda at sinampal ito ng malakas. Pagkatapos ng lahat ng taon na pinagsilbihan mo ako, ganito pa ang isusukli mo? Magnanakaw, lumayas ka, huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Kinaladkad ng mga gwardiya si Manang Fe palabas ng mansyon, umiiyak at nagmamakaawa. Isang eksenang halos kapareho ng nangyari kay Roxanne, ilang linggo lang ang nakalipas. Ang balitang yon ay mabilis na nakarating kina Victoria at Adrian. Kasabay nito, isang mas masamang balita ang dumating. Isang subpoena. Sa korte, sa isang preliminary hearing, iprinisenta ng abogado ni Doña Matilda ang isang bagong ebidensya. Your Honor, we have here a recording of a phone call. Anunsyo ng abogado. Isang tawag sa telepono sa pagitan ng aking kliyente, si Mrs. Flores, at ang petitioner na si Miss Reyes. Ipinatugtog ang recording. Boses ni Victoria. Ibigay niyo sa akin ang 10 milyong piso. Kung hindi, sisirain ko ang pangalan ng pamilya niyo. Boses ni Doña Matilda. Anong klaseng demonyo ka? Ginagamit mo pa ang sarili mong anak. Boses ni Victoria. Pera lang ang katapat niyo. Bayaran niyo ako at tatahimik na ako. Nagulat si Victoria. Totoo. Tumawag siya kay Doña Matilda. Pero iyon ay para pakiusapan itong makita si Joshua. Hindi para mangikil. Ang recording ay edited. Pinagtagpi-tagpi ang kanyang mga sinabi mula sa iba't pa ibang parte ng kanilang pag-uusap para palabasin na isa siyang extortionist. This is fabricated, Your Honor. It's been manipulated, protesta ni Adrian. Can you prove that, Counselor? Hamon ng hukom. Walang maisagot si Adrian. Masyadong malinis ang pagkaka-edit. Dahil sa bagong ebidensya, ang desisyon ng hukom ay mabilis at brutal. Habang iniimbestigahan ang kasong extortion na ito, inuutusan ng korte ang isang pansamantalang kautusan na nagbabawal kay Miss Reyes na lumapit o makipag-ugnayan sa kanyang anak na si Joshua Flores in any capacity until this matter is resolved. Isang malakas na dagok, parang gumuho ang mundo ni Victoria. Ang tanging pag-asa niya, ang makita man lang ang kanyang anak, ay bigla na lang nawala. Tiningnan niya si Doña Matilda sa kabilang panig ng silid. Nakangisi ito sa kanya. Isang ngangisi ng ganap na tagumpay. Nang magsara ang pinto ng courtroom, napasandal si Victoria sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang plano, gumuho sa isang iglap. Nanalo ang kasamaan. Tila wala na silang pag-asa. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at kawalan ng pag-asa. Adrian, anong gagawin natin ngayon? Sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang matatag na abogado. Tila kahit siya ay hindi alam ang sagot. Para bang lahat ay tapos na. Ang biyahe pabalik sa opisina ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Adrian ay seryosong nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Victoria naman ay nakatingin lang sa bintana, ngunit wala siyang makita kundi ang imahe ng nangisi ni Doña Matilda. Pagdating sa opisina, hindi siya umupo. Naglakad siya pabalik-balik,
na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng kawalang katarungan. "She played us, Adrian," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay may hina, ngunit puno ng nanggagalaiting galit. Alam niyang si Manang Fe ang source natin. Gumawa siya ng paraan para tanggalin ito sa eksena at kasabay nito, gumawa siya ng ebidensya laban sa akin. She was always 2 steps ahead. Umupo si Adrian sa kanyang silya at napahilamos ng kanyang mukha. "I underestimated her. I'm sorry, Victoria. Kasalanan ko to. Masyado akong naging kampante." Umiling si Victoria. "Hindi mo kasalanan. Pareho nating hindi nakita ito." Huminto siya sa paglalakad at sumandal sa bintana. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang mga tao ay nagmamadali. Bawat isa ay may sariling laban sa buhay. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Para saan pa ang pagiging isang race kung hindi rin niya kayang ipaglaban ang sarili niyang anak? Napapikit siya ng mariin. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat salita ni Manang Fe sa telepono, bawat detalye. Naghahanap siya ng kahit anong maliit na bagay na maaaring nakaligtaan nila. Mayroon po siyang isang maliit na notebook, isang diary. Itinatago niya po ito sa isang safety deposit box sa kanyang library. Pagkatapos, may isa pang sinabi si Manang Fe, isang bagay na hindi nila pinansin noon dahil nakatuon sila sa diary. Si Donya, kahit sa mga sikreto niya, mayroon siyang Toy Kwen Ku, isang lumang ugali. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga bangko o sa teknolohiya. Mayroon siyang mga bagay na gusto niyang hawakan mismo. Isang lumang ugali. Hindi nagtitiwala sa mga bangko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Victoria. "Adrian," tawag niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bagong sigla. Yung recording, paano niya ito na-edit ng ganoon kabilis at kalinis? "She has the best audio technicians money can buy, I suppose." Sagot ni Adrian, hindi pa rin nakikita ang punto. "Exactly. Money can buy skills, but it can't buy time. Ang ganoong klaseng audio manipulation, kailangan ng oras. But she presented it in court less than 24 hours after I made that call. It was too fast. Too perfect." Tumayo si Adrian. Ang kanyang isip ay nagsimula na ring tumakbo. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin, ang recording ay hindi ginawa kahapon." Paliwanag ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na. Matagal na niyang plinano ito. Matagal na niyang inire-record ang mga tawag ko, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At kung tama ang sinabi ni Manang Fe, na hindi siya nagtitiwala sa teknolohiya, hindi niya itatago ang original, unedited files sa isang computer o sa cloud. Itatago niya ito sa isang physical device, isang bagay na mahahawakan niya. Nagkatinginan sila. Isang ideya ang sabay na nabuo sa kanilang mga isipan. "Ang safety deposit box," sabay nilang sabi. "Hindi lang ang diary ang nandoon," sabi ni Victoria. "Nandoon din ang original recording. Sigurado ako. At hindi lang yon. Kung tama ako, nandoon din ang mga totoong dokumento ng mga illegal na transaksyon ng kumpanya nila. She's the type of person who keeps trophies of her crimes." Isang bagong pag-asa ang sumibol. Ngunit may isang malaking problema. "Paano natin ito makukuha? We still don't have a warrant," sabi ni Adrian. Dito na pumasok ang pagiging isang race ni Victoria. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang lolo, si Don Emilio. "Lolo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Kailangan ko po ng tulong niyo. At kailangan ko po ito ngayon." Kinahapunan, isang team ng mga pinakamahuhusay na private investigator na kilala ni Don Emilio ang nagtipon sa opisina ni Adrian. Gamit ang kanilang mga koneksyon at resources, nalaman nila ang isang kritikal na impormasyon. Ang safety deposit box sa library ni Doña Matilda ay isang decoy lamang. Ang tunay na bowl ng mga sikreto niya
ay isang personal safe deposit box sa isang maliit at lumang bangko sa Escolta, isang bangko na pag-aari ng pamilya Flores ilang dekada na ang nakalipas. At ang box na yon ay nakapangalan sa kanyang maiden name, Matilda de Villa, sa tulong ng impluensya ni Don Emilio at sa isang legal loophole na nahanap ni Adrian na may kinalaman sa dormant accounts sa lumang bangko. Nakakuha sila ng isang legal na kautusan para buksan ito. Kinabukasan, sa loob ng vault ng bangko, binuksan ng isang locksmith ang metal na kahon. Nang buksan ito ni Adrian at Victoria, ang kanilang mga hininga ay napigil. Nandoon nga, isang maliit, itim na notebook, isang maliit na digital recorder, at isang folder na puno ng mga dokumento na may mga pangalan ng mga offshore accounts at mga pekeng kumpanya. Kinuha ni Victoria ang recorder at pinindot ang play button. Ang unang maririnig ay ang boses niya, nanginginig at nagmamakaawa noong tumawag siya para pakiusapang makita si Joshua. Malinaw, walang putol, walang halong panloloko. Hinawakan niya ang notebook, ang huling baraha. Pagbukas niya sa kanyang telepono, nakita niya ang isang online invitation, ang taunang Flores Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon na inoorganisa ng Flores Foundation. Gaganapin ito sa susunod na gabi. Ipinakita niya ang imbitasyon kay Adrian. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngasang ngiti na puno ng pangako ng isang paparating na bagyo. Oras na para sa grand finale. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita na nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang gown at suit. Ito ang gabi ng Flores Charity Ball. Ang gabi kung saan si Doña Matilda Flores ay muling ipapakita sa buong alta sosyedad ang kanyang kapangyarihan, impluensya, at higit sa lahat, ang kanyang kabutihang loob. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, isang larawan ng perpektong matriarch. Ang kanyang nangiti ay matamis. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Sa ngalan ng pamilya Flores, panimula niya, nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Ang inyong suporta ay hindi lamang tulong para sa mga nangangailangan, kundi isang patunay na ang kabutihan ay palaging mananaig. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Javier. Hawak ang isang kopita ng champagne. Pinapanood niya ang kanyang ina, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa kabila ng kanilang panalo sa korte, may isang bigat sa kanyang dibdib na hindi maalis-alis. Ang imahe ni Roxanne na puno ng sakit at pagtataksil ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Habang nagsasalita si Doña Matilda, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ng unti-unting gumapang sa buong silid habang ang lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Victoria Reyes. Nakasuot siya ng isang simple ngunit napaka-eleganteng pulang gown na lalong nagpalitaw sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa tabi niya ay si Adrian Cruz na nakasuot ng isang formal na suit. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa pagdating nila. Natigilan si Doña Matilda sa entablado. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Naglakad si Victoria ng may determinasyon patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Hindi siya pinigilan ng mga security. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagbibigay daan sa kanya. Isang napakagandang talumpati, Doña Matilda, sabi ni Victoria nang makarating siya sa paanan ng entablado. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat upang marinig ng lahat. Lalo na ang bahagi tungkol sa kabutihan na palaging mananaig. Namutla si Doña Matilda. Anong
Anong kalokohan ito? Guards! Ilabas ang babaeng yan! Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, biglang nagdilim ang ballroom. Tanging isang spotlight ang nanatiling nakatutok sa entablado at ang malaking LED screen sa likod ni Doña Matilda na kanina'y nagpapakita ng logo ng Flores Foundation ay biglang nagbago. Ang unang lumabas ay ang mukha ni Manang Fe. Isang video. Ako po si Felicidad Fe Reyes, sabi ng matanda sa video. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Sa loob ng 30 taon, nagsilbi ako sa pamilya Flores. At sa loob ng 30 taon, itinago ko ang isang sikreto. Isinalaysay ni Manang Fe ang lahat. Ang pagdating ni Nanay Elena, ang pagbabanta ni Doña Matilda, ang kasinungalingan na itinago sa loob ng maraming taon. Nagsimula nang magbulungan ang mga bisita. Si Doña Matilda ay nanginginig na ngayon, napatingin sa kanyang mga kaibigan. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa screen na may pagkabigla at pagdududa sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng testimonya ni Manang Fe, ang screen ay nagpakita ng isang audio wave at isang recording ang pinatugtog. Ang orihinal na tawag sa telepono. Narinig ng lahat ang basag na boses ni Victoria, nagmamakaawang makita ang kanyang anak. Narinig nila ang mayabang at mapang-insultong boses ni Doña Matilda at narinig nila kung paano walang anumang papagtatangkang mangikil na nangyari. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Isang kasinungalingan, gawa-gawa lang yan, sigaw ni Doña Matilda, ngunit ang kanyang boses ay nilamon na ng ingay. Hindi pa tayo tapos, kalmadong sabi ni Victoria. Ang huling ipinakita sa screen ay mga kopya ng mga dokumento, mga bank statement mula sa mga banyaga at hindi rehistradong bangko, mga pangalan ng mga pekeng kumpanya. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Flores Land Corporation. Milyon-milyong piso mula sa charity na inililihis patungo sa mga personal na account. Iyon na ang huling dagok. Ang Flores Charity Ball ay isa palang malaking panloloko. Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningnan ni Javier ang kanyang ina sa entablado. Ang babaeng dati niyang tinitingala bilang isang diyosa ay mukha na ngayong isang desperadong kriminal. Pagkatapos ay tiningnan niya si Victoria na nakatayo ng buong tapang. Sa sandaling iyon, nakita niya ng malinaw ang lahat. Ang kanyang kaduwagan, ang kasamaan ng kanyang ina, at ang lakas ng babaeng kanyang isinuko. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga kamera ng media na naroon ay naguunahan sa pagkuha ng larawan, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom at umakyat sa entablado. Matilda Flores, inaaresto ka namin para sa mga kasong extortion, perjury, at large-scale tax evasion, sabi ng isa sa mga pulis. Napaluhod si Doña Matilda sa entablado. Ang kanyang magarbong gown ay kumalat sa sahig na parang isang basahan. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nagtama ang mga mata ni Victoria at Javier. Sa kabila ng distansya, nabasa ni Victoria ang isang salita na namutawi sa mga labi ng kanyang dating asawa. Patawad. Ngunit wala na itong halaga. Isang malamig na tingin lang ang kanyang isinukli bago siya tuluyang tumalikod, iniwan ang durog na pamilya sa gitna ng kanilang pagbagsak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa, ngunit ang mga resulta nito ay permanente. Si Doña Matilda ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso at ngayon ay nasa loob na ng kulungan, malayo sa karangyaan na dati niyang kinagagalawan. Ang Flores Land Corporation ay bumagsak at si Javier, matapos mawala ang lahat, ay piniling mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa lahat ng kahihiyan. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng sulat para kay Joshua, mga sulat na puno ng pagsisisi na itinatabi naman ni Victoria para balang araw ay ipabasa sa kanilang anak kapag handa na ito.
Ang araw ay maganda sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Reyes. Ang halakhak ng isang bata ang pinakamagandang musika sa umagang yon. "Habulin mo ko, Mama!" Sigaw ni Joshua, isang masigla at masayang 6 na taong gulang na ngayon, habang tumatakbo sa malambot na damuhan. "Dahan-dahan lang, anak," natatawang sabi ni Victoria habang hinahabol ito. Sa wakas, naabutan niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit mula sa likuran. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan, parehong tumatawa. Sa isang silya sa di kalayuan, nakaupo si Don Emilio. Hawak ang isang tasa ng kape. Isang maligayang nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang apo at apo sa tuhod. Pagkatapos ng maraming taon, ang mansyon ng mga Reyes ay muling napuno ng buhay. Matapos ang kanilang laro, umupo si Victoria sa tabi ng kanyang lolo. "Masaya siya, Lolo," bulong ni Victoria habang pinapanood si Joshua na ngayon ay nakikipaglaro na sa isang tuta. "At ikaw, Apo? Masaya ka ba?" Malumanay na tanong ni Don Emilio. Ngumiti si Victoria, isang tunay at payapang ngiti. "Opo, Lolo. Sa wakas, masaya at payapa na po." Maya-maya pa'y dumating ang isang pamilyar na kotse. Bumaba mula rito si Adrian, hindi na nakasuot ng formal na suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. "Tito Adrian!" Masayang sigaw ni Joshua at tumakbo ito para salubungin siya. Binuhat ni Adrian ang bata at ibinato ng bahagya sa hangin na ikinahalakhak nito. Ang samahan nilang dalawa ay naging napakalapit sa mga nakalipas na buwan. Naglakad si Adrian patungo kay Victoria na may ngiti sa kanyang mga labi. "Mukhang namiss ako ng best friend ko." "Mukha nga," sagot ni Victoria. "Kamusta ang araw mo?" "Mas maganda na ngayon," sabi ni Adrian, at sa kanyang mga mata nakita ni Victoria ang isang pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Isang pagtingin na puno ng respeto, paghanga at isang dahan-dahang namumuong pagmamahal. Nagpaalam sila sandali kay Don Emilio at naglakad-lakad sa hardin. "Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita?" tanong ni Adrian. "Ang babaeng pumasok sa opisina ko noon, puno siya ng takot at sakit." "Hindi ko makakalimutan yon," sagot ni Victoria. "Pero ang babaeng iyon, wala na siya." "Alam ko," sabi ni Adrian. "Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay ang pinakamatapang na taong kilala ko." Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang hangin ay malumanay. Sa isang saglit, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. At sa pagkakataong yon, hindi ito binitawan ni Adrian. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Victoria. Mainit. Tama. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan, naunawaan nila ang lahat. Ang kanilang relasyon ay hindi isinilang mula sa isang romantikong unang pagkikita, kundi binuo mula sa mga abo ng isang matinding laban. Isang relasyon na nakabase sa tiwala, paggalang at pag-unawa. Makalipas ang ilang linggo, sa isang malaking event hall, nakatayo si Victoria sa isang entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magbunyag ng mga kasinungalingan, kundi para magbigay ng pag-asa. Sa likod niya ay isang malaking banner na may nakasulat na "Victoria's Haven, a new beginning for single mothers." Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon habang nakatingin sa daan-daang kababaihan sa kanyang harapan, mga babaeng may mga kwentong katulad ng sa kanya. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang madilim na gabi ng mga basag na pangarap. Ngunit sa tulong ng mga taong nagtiwala sa akin, natutunan kong ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Mula sa audience, pinapanood siya ni Adrian, kasama si Don Emilio at si Manang Faye, na ngayon ay personal assistant na niya. Nakita niya ang lakas, ang kabutihan,
at ang kagandahan ng babaeng kanyang minamahal. Tinapos ni Victoria ang kanyang talumpati. Ang Victoria's Haven ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ay isang tahanan, isang patunay na hindi ka nag-iisa, isang paalala na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong nakaraan, kundi sa iyong kakayahang bumangon at lumaban. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Bumaba si Victoria sa entablado at agad na sinalubong ng isang maliit na yakap. "You were great, Mama," sabi ni Joshua, nakatingala sa kanya. Ngumiti si Victoria at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Tumingin siya sa hinaharap, kay Adrian, na papalapit sa kanila na may ngiti. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Joshua. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay nagsara na. Isang kabanatang puno ng sakit at luha. Ngunit ngayon, isang bagong aklat ang nakabukas at ang mga pahina nito ay blanko pa, handang sulatan ng mga bagong kwento ng pag-asa, pag-ibig at isang walang hanggang bagong simula.